Hi mga mi! For today's video nga po mga mi ay i-share ko lang po sa inyo kung paano ko po niluto itong aming adobong manok. Isa nga ito sa mga kilala at paborito ng karamihan sa ating mga Pinoy. Kaya naman iba-iba na rin talaga tayo ng way ng pagluluto nito. So ayan mga mi, at gabi pa nga lang po ay pinrepare ko na po kaagad itong manok dahil imamarinate ko pa po ito overnight. Para po kasi sa akin mga mi ay mas masarap at malasa pa rin po talagang adobo kapag binabad mo po muna overnight bago lutuin. Ayan mga mi, at ready na po yung chicken, kaya naman tinimplahan ko lang po iyan ng paminta, asukal, soy sauce, vinegar, at saka oyster sauce. Depende na nga lang po sa inyo mga mi kung gaano karami po yung gusto nyong ilagay. Pagkatapos mga mi ay hinalo ko nga lang po yan ng mabuti at isinalin ko na rin po sa isang disposable na lalagyan para mas madali pong i-store sa ref. Siguraduhin na lang po mga mi na medyo lubog siya sa sauce para mas mamarinate ng mabuti yung ating chicken. At hinayaan ko nga lang po muna yan ng overnight sa ref. At kinabukasan nga po mga mi ay maaga po kami nagising kaya maaga rin po nakaalis ang aming daddy. At kahit saan nga ako pumunta ay lagi na lang nakabuntot itong si Baby Freya. Lagi niya nga rin suot iyang backpack niya pero puro toys lang din naman ang laman. Lagi niya kasing nakikita yung mga batang dumadaan dito sa amin na nakasuot ng bag at pumapasok sa school. Magti 3 years old na nga itong si Freya kaya naman pinag-iisipan ko pa nga kung papasukin ko na ba siya sa school. Karamihan kasi ngayon ay 3 years old pa nga lang ay nag-i-start na sa school. Iniisip ko lang kasi na parang masyado pang maaga para sa kanya at parang gusto ko nga ay ma-enjoy nilang muna yung paglalaro niya bago siya mag-start ng schooling. Iba-iba naman po tayo ng way ng pag-handle sa mga kids natin at kung nakikita nyo naman po na kaya na nila ay okay lang po iyan. So ayan po mga mi, at nilabas ko na nga po pala sa ref yung minarinate ko na chicken kagabi. Sa baba ko nga lang po ito nilagay mga mi at hindi po sa freezer para naman hindi ko na kailangan magpatunaw at diretso luto na lang po kinabukasan. So ayan mga mi, at naglagay nga lang po muna ako ng kaunting mantika sa kawali dahil ang una ko po munang gagawin dito ay isasangkot siya ko po lahat yung chicken. Konting prito nga lang po mga mi hanggang sa mag-brown lang po ng konti yung labas ng chicken pero hindi naman po natin siya ipiprito talaga. Ginagawa ko lang po ito mga mi para mas kumapit pa yung marinate doon sa ating chicken at para mas mabilis na rin pong lutuin mamaya. At pagkatapos ko nga po isangkot siya lahat ng chicken mga mi, sa parehong kawali lang po ay nagisa naman ako ng sibuyas at bawang. At pagkatapos ko po yung igisa mga mi ay nilagay ko na rin po yung chicken na sinangkot siya ko kanina. Naglagay na rin ako dyan ng kaunting tubig at pagkatapos ay nilagay ko na rin po yung natirang marinate kanina. Naglagay na rin po ako ng isang chicken cubes at saka ng kaunting tomato paste. Isa rin kasi ito mga mi sa nagpapasarap dito sa aming adobo. At dahil feeling ko nga po ay kukulangin pa yung nilagay kong tubig kanina kaya naman nagdagdag pa po ulit ako ng kaunti dyan. Pagkatapos mga mi ay tinakpan ko na po muna yan hanggang sa kumulo. At munti ko pa nga pong makalimutan mga mi, naglagay na rin po pala ako dyan ng paminta. Medyo madami nga po ako dyan maglagay ng paminta mga mi dahil isa rin po yan sa mga favorite ko. Pagkatapos po ay hinalo-halo ko lang po yan ng mabuti at tinakpan ko na po ulit. Isa nga rin po pala sa mga nakalimutan kong ilagay dyan mga mi ay yung dahon ng laurel. Kung minsan din po kasi talaga ay umiiral din yung pagkamaulianin ko. Pero dahil nga po pinapanood nyo pa rin ako hanggang ngayon ay kayo na lang po yung mag-adjust. Charot lang mga mi, lagyan nyo na lang din po kapag nagluto na kayo. At nung medyo naiga na nga po yan mga mi ay naglagay na rin po ako ng siling labuyo. 3 piraso nga lang ang nilagay ko dyan mga mi dahil baka hindi na makain ng mga kasama ko. Kung ako nga lang po ay gusto ko talaga dyan yung sobrang anghang. Mahilig din kasi talaga ako sa maaanghang na pagkain mga mi. Siguro dahil Bicolano at Bicolana nga ang mama at papa ko kaya naman bata pa lang ako ay nasanay na po ako sa mga niluluto nila na sobrang anghang talaga. At mabalik nga po pala tayo dito mga mi. At ayan nga po at luto na yung ating masarap na adobo. O diba ang sarap? At kanin na nga lang po talaga ang kulang. At kung hindi nyo pa nga po na-try yung ganitong klase ng luto ng adobo mga mi ay subukan nyo na po dahil sigurado mapapadami po ang kain nyo. At yun nga lang po mga mi. Till my next vlog!